Ayan, so ito naman po yung ating week 1, session 2. Sa ikalawang araw po ng unang linggo natin. Ang topic naman po natin dito ay mga uri ng kontemporaryong issue. So isyong pangkapaligiran, paekonomiya, at panlipunan. Hindi yata nasama. Okay, so layunin po natin, matukoy ang apat na pangunahing uri ng kontemporaryong issue. May paliwanag ang kahulugan at katangian ng bawat uri, makapagbigay at makapag-uri ng mga halimbawa ng issue at makabuo ng isang issue classification chart. Yan, sa pambugan natin na tanong, alin ang mas pagkakatiwalaan, yung saksi mismo sa pangyayari o yung taong nagkwento lamang tungkol dito? Bakit? So magkakaroon po kayo dyan ng discussion. Yan, so dito naman meron ulit tayong tanungan. Anong napapansin po ninyo? So, dyan magbibigay ang bata ng kanilang napapansin. So, merong apat na contemporary issue, yung pangkapaligiran, pang-ekonomiya, panlipunan, at political. So, ang issue pangkapaligiran, tumutukoy sa suliraning may kaugnayan sa kalikasan at kapaligiran na nakakaapekto sa tao at iba pang nabubuhay na organismo. So, ang halimbawa po niyan, climate change, polusyon, pagbaha, at pagkalbo ng kagubatan. Ano po yung mga isyong pang-ekonomiya? So, nandyan po yung inflation o yung pagtaas ng presyo, kawalan ng trabaho, kahirapan at pagtaas ng presyo ng bilihin, and ang korupsyon sa ekonomiya. So, next, ang isyong panlipunan, tumutukoy sa suliraning may kaugnayan sa ugnayan ng tao sa lipunan na nakakaapekto sa kanilang kapakanan, karapatan at pamumuhay. So, nandyan po ang cyberbullying, fake news, diskriminasyon, at yung teenage pregnancy. Sa isyong political naman, tumutukoy sa usaping may kaugnayan sa pamahalaan, pamumuno, paggawa ng batas at paggamit ng kapangyarihan. Ang halimbawa po niyan, ang eleksyon, korupsyon, disinformasyon, paglabag sa karapatang pantao. So dito, nilagay po natin yung paghahambing para mas madaling maunawaan ng mga mag-aaral. So nandyan po yung pangunahing paksa, yung kalikasan, ecosystem, sa ekonomiya, kayamanan, kabuhayan, panlipunan ay tao, karapatan, kapakanan. Sa politikal naman ay pamahala, batas at kapangyarihan. So, nandyan po lahat yung paghahambing nila. So, pati ang ahensya, ang DNR, NEDA, DSWD, COMELEC, nandyan po sila. So, mahalagang maunawaan ang kanilang ugnayan para sa mas malawak na perspective. So, after po nyan, magkakaroon sila ng activity. So, uriin ang mga sumusunod. Yan. So, ipapasok lang ang sagot. Anong uri yun ng issue? Ipapasok ang sagot. Anong uri ng issue? So, anong uri ng issue ang bawat isa? So, yan po yun. So, sino ang naapektuhan? So, individual, pamilya, komunidad, bansa, daigdig. So, mga contemporary issue ay may epekto sa iba't ibang sektor ng lipunan. So, bakit mahalagang alamin ang uri ng contemporary issue? So, i-explain po natin, mas madaling maintindihan ng problema, mas madaling makahanap ng angkop na solusyon, mas magiging responsable tayo mamayan, at mas nakikilahok tayo sa lipunan. So, ang ating tungkulin bilang kabataan, maging mulat sa mga issue, makilahok at maging bahagi ng solusyon, maging mapanuri at kritikal, maging responsable sa ating mga desisyon at kilos. So, magkakaroon naman sila ng case analysis. So, dyan, magkakaroon ng explanation, yung mataas na presyo ng bigas. Anong uri ng issue ito? Ano ang posibleng dahilan? Sino ang naapektuhan? At ano ang maring solusyon? So, gagawin po nila yan sa notebook. And then, magkakaroon po sila ng group activity, issue classification chart. Kasama po yan dun sa objective natin. So, papangkatin po natin ang mga issue ayon sa kanilang uri, pangkapaligiran, pang-ekonomiya, panlipunan, at political. So, magkakaroon din sila ng presentation time. Ibabahagi sa bawat pangkat ang napiling issue, anong uri ng issue, anong dahilan, epekto, at posibleng solusyon. So, yan po sila pipili. Diyan sa mga yan. So, sasagutin po nila yan. And, magkakaroon sila ng reflection. Aling uri ng issue ang pinakamadalas mong makita sa inyong komunidad? Bakit mahalagang malaman ang uri ng isang issue? Paano ka makakatulong bilang kabataan sa paglutas ng mga issue?